Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na tam with evidence. Ako po, pumutok sa galit si Miss Rowena Guanzon. Pumutok talaga siya at anong tawag dito? Nagsumiti na siya ng demanda sa Korte Suprema laban kay House Speaker Martin Romualdez dahil hindi pa rin nakakaupo sa Kamara ang mga representante ng PWD party list. Kaya sumugod si Rowena Guanzon sa Korte Suprema. Panoorin natin ang hinanakit ni Ms. Rowena Guanzon at panggigipit ni Martin Romualdez laban sa kanya. Romualdez. Panggigipit ni Martin Romualdez laban sa kanya. Oo nga no, malapit ang eleksyon. Few months from now, hindi pa rin sila nakakaupo. Planado nga ba ito ni Martin Romualdez para walang tawag dito, walang makukuhang seat si Rowena Guanzon? Or takot lang si Martin Romualdez kay Rowena Guanzon at ang bagsik ni Mama Beng? Okay, let's proceed and listen to this information. At ano ba ang rason kung bakit niya idinamanda si Martin Romualdez sa Korte Suprema? Okay? Humihingi pa rin po kami ng kami ayaw nyo pa kami paupuin dyan ng maaga. Siyempre po, magrereklamo kami. Maawa na lang po kayo. Maawa na lang po kayo sa mga PWD constituents at lahat ng mga nagsusuporta po sa amin. 391,000. Wow, ang boto dami po namin noong 2022. Kahit po nag-petition na kami sa Supreme Court for mandamos at to declare this House of Representatives rule unconstitutional na kailangan pa mag-ceremonial oath of affirmation ng isang elected at naka-oath na congresswoman ng P3PWD bago siya makaupo at makasali sa plenary, ay humihingi pa rin po kami ng kahit konting puwang na lang sa puso ni Speaker Martin Romualdez na paupuin naman po niya ang aming na sumite na representative at first nominee by virtue of a Supreme Court decision. Yun pong utos ng Supreme Court sa desisyon at sa COMELEC na magsumite na lang kami ng bagong first nominee. Yan po ang aming ginawa. Si Dr. Camille Ilagan po ay may doctorate sa Business Administration at isang educator and advocate ng mga for the rights of children with special needs. At naka-oath na nga po. Tagal na po niyang balik-balik doon sa House of Reps since December 9 hanggang December 18 na magkaharap na silang nakaupo siya, harap niya na ang speaker ay nag-adjourn na lamang pang Pasko na hindi po siya nabigyang pansin kami. Pinapanalangin po namin sa P3PWD na ang speaker ay magiging modelo naman po ng demokrasya. Kasi hindi naman pwede itong lalo na ang P3 ng tao, may Supreme Court decision na, may proclamation na sa COMELEC, may oath na before I judge, ay hindi pa rin kami mapaupo. Ang ibig po bang sabihin nun, ay pwedeng ma-veto pala ng speaker ang eleksyon, ang will ng voters. Kasi po, kung hindi pala niya kami di para na rin kami hindi na naging walang silbi na po yung pagkapanalo namin. Correct. At ang karapatan ng mga taong bumoto sa amin na kami makaupo doon at magkaroon ng boses sa mga PWD at mga pasyente doon sa ating kongreso. Yan lang po ang hinihiling namin sa kanya. Sana naman po ay may 3 araw pa mo simula ngayon bago mag-recess ay pa-out na niya. Baka naman naging busy lang siya masyado sa budget. Pero talaga pong wala. Balik-balik na po kami sa Secretary General. Email kami ng email. Ang presidente, si Ma'am Grace Yanesa, email ng email. Kawawa naman pala ang PCWD, no? Ito yung sektor na kung saan kailangan talaga nabigyan ng
pagpansin, tuon ng ating gobyerno. Mabuti nga meron tayong Attorney Rowena Guanzon na nagbo-brought up sa mga ganitong programa, ganitong suliranin sa ating bansa. Bakit, Martin? Anong nangyari? Bakit hindi mo sila i-oath? 'Di ba? Si Percival nga pina-oath mo. Ito pa, pinaka-importanteng sektor ng ating bansa, hindi mo pinapa-oath, pinabalik-balik mo. Naku! Nakakahiya na po itong ginagawa nila sa amin. Tama. Kaya po talagang wala na kaming recourse but to seek relief from the Supreme Court who rendered the decision in the first place. Correct. Na magsumiti kami ng bagong first nominee namin para dito sa term hanggang June 29. Ano po kaya, Commissioner, yung dahilan nung hindi kayo pinaupo? May nakita po ba kayong mahigit na po isang buwan at kalahati, pabalik-balik naman si Dr. Ilagan doon. Wawa naman. Nakikiusap doon sa Executive Director. Any acknowledgement lang ng Secretary General Velasco na lahat ay papeles ay approved na, okay na. Hindi man lang siya sumasagot. Oh. Dati naman, yung Secretary General dyan ay nag-oopisina. Bakit si Secretary General Velasco ay lagi namang absent? Hala! Lagi po siyang absent. Ewan ko lang po kung tinagtataguan niya kami. Hala! My goodness! Isang pasabog ni Rowena Guanzon. Si Velasco palaging absent, ha? Pwede ba yon? Sinasahuro ng sambayan ng Pilipino, hindi ginagampanan ang kanyang tungkulin. Kasi kung ginagampanan niya ang tungkulin, dapat sana nakapag-take oath na itong first representative ng P3WD. Pero, naku po, lagot kayo kay Attorney Rowena Guanzon. Pero sa isang buwan at kalahati, hindi namin siya makita. Tama. Tapos, ang nagsumiti na ng legal opinion yung legal department ng House of Reps. Kasi sinabihan na ako ng director na okay na po, tahat po ng papeles at may legal opinion na. O sige po, ano na namin to sa SecGen para po ma-agenda. Abay, hindi kami pinapansin ng SecGen. Ano po, hindi ba po ba siya government employee yan siya? At under the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Nako. ay may karapatan din kami ihablas siya for gross negligence at saka injury. Nagmamakaawan na nga lang po kami sa kanya. Kaya mahiya naman kayo. Mga constituents namin, persons with disability, children na Down syndrome, cerebral palsy, autistic, mga pasyente may cancer, lupus, mga elderly, mahiya naman po kayo. Kung noon po dahil sa politika ay hindi nyo pinapaupo yung ibang congressman hanggang last day, sa amin po, maawa na lang po kayo sa aming mga constituents. Mga ilan po million, ma'am, affected na constituents po? Sa ngayon po ay over 1.3 million ang PWD. Sabi nga nila, malapit daw. Sabi ng NCDA, malapit daw sa 2 million. Wow, ang dami. Wala pa yun. May seniors din kami na PWD. May mga pasyente sa cancer, sa lupus, sa mga autoimmune, mga children with special needs. Yan po ang namin kasi pag kahit meeting man lang sa government agencies, ay parang hindi kami papansinin. Tama. PhilHealth. Ilang beses na kami gusto na ang PhilHealth dapat po may accessibility facilities, mamimigay ng special wheelchair sa may cerebral palsy. At yung pong outpatient services, lalo na therapy sa mga autistic namin, ng mga bata at mga palsy ay ibigay na po ng PhilHealth. Pero ano po nangyari? Zero po ang budget ng PhilHealth. Yun po sinabi ni Senator Grace po zero. Kasi daw to teach them a lesson. Senators, teach them a lesson. Kami naman pong kawawa, mga pasyente namin. Hindi po ganoon ang tamang sa tingin namin, ang paggawa ng budget. Hindi po para parusahan yung ahensya. Correct. Kung hindi po tama ang serbisyo ng gobyerno. Correct. Yan lang pong isang namin kasi baka naman akala ni Speaker ay antay talaga ako, antay. Naku sir,
Pro-PWD po ako at children with special needs. Correct. Yan po ang trabaho ko at advocacy ko. Kaya lang naman kami nagrereklamo dahil nakakaligtaan nyo na kami. Wala nga kami, nanalo na nga kami, ayaw nyo pa kami paupuin dyan ng maaga. Siyempre po, magrereklamo kami. Maawa na lang po kayo. Maawa na lang po kayo sa mga PWD constituents at lahat ng mga nagsusuporta po sa amin. 391,000 ang boto po namin noong 2022. Wala, 2 years na po yung cycle ng budget, wala po kami talaga. Ang tanong ko nga po dyan, isa pa, yung sweldo po na nakalaan para sa P3 PWD na representative at staff namin, saan po napunta? Tama. Yan po yung isang tanong namin. Hindi naman siguro pwedeng ipamigay yun sa iba. Sana po hindi naman. So yun mga kabibig, yun ang hinanaing ni Atty. Rowena Guanzon hinggil sa kanilang first representative kung saan hindi pa rin nakakaupo. Sabi ng mga ilang chismosa dyan sa ating area Dahil BBM kasi si Rowena Guanzon. Kasi hindi yan pro BBM. Kaya ang nangyari, hindi ka talaga pauupuin, Rowena Guanzon, o yung P3WD, hindi talaga makakaupo. Dahil inawan nyo si BBM. Naku. Binoto ng mamamayan yan, Martin. Wala kang karapatan na magdesisyon kung sino at kung ano ang gusto mo. Kapal ang pagmumukha mo, di mo pagmamayari ang Kongreso, sabi ng isang netizen. Ito pa ang sabi nito, makarma na yan si Martin, malapit nang uupo si VP Sara. Huwag na kayong umasa, Ma'am Attorney Rowena Guanzon, kalaban kayo ng administrasyong bangag, di kayo paupuin sa Congress. Kawawa naman. Alam nila magiging kalaban ka ng mga tuwadkom at ng Marcos. Kahit anti-Duterte to, at least may prinsipyo at paninindigan. Tama naman. Alam naman ni Ms. Rowena Guanzon kung saan siya dapat makikialam at ano ang kayang pwedeng ibahagi para sa tao. Kung nakikinig lang sana kami mga botante sa iyo noon, attorney, kaya lang nasa huli ang pagsisisi. Si Marcos ay isang budol. Diba? Kontrolado pala ni Tambaloslos kapag ayaw kaniyang paupuin kahit panalo ka pa. Alam na kasi ni Prime Minister na e-epal ka sa mga plano ni Congressman. Correct, wala na to Pinas, puro adik na namumuno. Ex niyong BBM 1,000 years para masayahe, puro praning ang nasa Pilipinas. Totoo kasi sinabi mo, kaya ayaw nilang paupuin. Sabi mo kasi, Coke, totoo naman nagalit siya sa'yo. Praning na kasi. The only dilawan na consistent at anti-Duterte na gusto ko. Ako din, gusto ko si Rowena Guanzon kasi yung mga sinasabi niya is, on point naman siya. Kahit different ideas tayo, pero may point talaga siya. Ito lang yung consistent na Andres Marcos, iba, bumaliktad na. Ganyan kabalasubas ang House Speaker. Ngayon, grabe kaabusado. Ngayon na ako nakarinig na ang Speaker, kayo nakikiusap, protektado kasi ng Presidente. Kinuha na nila ang budget ninyo, attorney, kaya po hindi kayo pinapaupo ngayon kasi paubos na ang iyong nakalaan na budget sa PW po. Kawawa naman, no? Kaya nga sabi ni Atty. Rowena Guanzon, yung 2 years hindi sila nakakaupo, nasaan na yung pangsahod sa aming representative at sa mga staff? Sino ang nakikinabang? Meron pa ba? At yung budget para sa kanila, nasaan na? Diba mga kabibig, bakit ayaw silang papaupuin? Kailangan talagang managot si Speaker Martin Romualdez. Yan mga kabibig ha. Yun lang po ang ating latest lebak-lebak for today. Grabe ang revelasyon ni Atty. Rowena Guanzon. Kailangan na talaga manghimasok ang Korte Suprema. Diba? Dami-daming problema ng ating bansa. Kawawa naman ang PWD, no? Na umaasa sa party list nila, umaasa na makakaupo na ang kanilang representative, makakuha ng budget para sa kanila. Pero until now, wala pa rin mga kapipik. So yung mga tao na nangangailangan ng tulong, sila pa ang kinawawa. Ang mga taong kawawa, kinawawa ng gusto ng gobyernong ito. Kaya nga sabi ni Atty. Rowena Guanzon, sana makonsensya ka, makonsensya kayo. Diba? Ang problema, may konsensya ba?
Kaya nanawagan si Rowena Guanzon kay Martin Romualdez. O tingnan mo, nagmapakaawa na si Rowena Guanzon kay Martin Romualdez na mag-take oath na siya para makaupo na at para maka-proceed na sa kung ano ang mga programa nga pwedeng ibigay nila sa mga PWD. O, yun lang mga kabibig, ang ating latest lebak-lebak for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga trending news sa ating pag-uusapan. Bye everyone! See you next time!